Ophelia's POV. Pagod man at kulang sa tulog ay okay lang sa akin. Kapalit naman nun ay ang paggaling ng anak ko. Buong gabi akong gising para lang i-monitor ang lagay niya. Pabalik-balik kasi ang lagnat niya. Tataas at bababa ito kaya nag-aalala ako. Hindi rin ako makatulog kapag ganito siya. Anak, matulog ka na muna at ako na mag-aalaga sa apo ko. Kailangan mo magpahinga para makabawi ka ng lakas. Pero kapag hindi pa talaga maging okay mamayang apo ko, ay dalhin na natin siya sa ospital. Saad sa akin ni Mommy. Okay, ma'am. Sang-ayon ako sa sinabi sa akin ni Mommy. May dahilan ako dahil hanggat maaari ayoko nang pumunta kami sa ospital. Natatakot na kasi ang anak ko. Hindi ko kayang nakikita siyang umiiyak at nagwawala para lang iuwi ko na siya kapag nasa ospital kami. Dahil nga sasakitin siya ay palagi kami noon sa ospital. At palagi niya sinasabi sa akin na ayaw na niyang bumalik. Natatakot siya sa turok ng karayom. Lumipat muna ako sa ibang room para doon magpahinga. Habang nakahiga ako'y panay ang tingin ko sa phone ko. Pakiramdam ko ay may hinihintay akong tawag kahit na wala naman talaga. Pero sa huli nagpasya na lang akong ipikit ng mga mata ko. Kailangan ko ng lakas para sa anak ko. Nagising ako sa tunog na nagmumula sa phone ko. Nakapikit kong sinagot ang tawag kahit na hindi ko naman alam kung sino to. Hello? Saad ko pero wala namang sumasagot. Nakailang hello din ako pero wala talaga. Nang silipin ko ang phone ko ay unknown number ang nakalagay. Hinintay ko pa ng ilang minuto pero wala talaga nagsasalita. Nahihilo pa naman ako kaya ibinaba ko na lang ang tawag. Pinakiramdaman kong sarili ko bago ako bumangon. Gusto kong i-check ang anak ko dahil alam ko na hindi na ako makakatulog pang ulit. O bakit nandito ka na kaagad? Wala pa yatang 1 oras ang tulog mo anak. Tanong sa akin ni Mommy. Goods na po ako mom, nakatulog na po ako. Kamusta po siya? Sagot ko sa mommy ko. Okay na siya anak, pinainom ko na rin siya ng gamot. Magana rin siyang kumain ng prutas kanina. Sagot sa akin ni Mommy. Thank you mom. Si Mama Rosana po pala nandito na sa Pilipinas. Pagbibigay alam ko sa kanya. Talaga anak? Excited na ako makilala siya para makapag-thank you ako sa kanya sa pag-aalaga at pagmamahal niya sa iyo noong nasa malayo ka. Ang swerte ko dahil kahit na wala ko sa tabi mo ay may mga taong handang tumulong at magmahal sa iyo. Parang niiyak na sabi sa akin ni Mommy. Niyakap ko siya dahil tama siya. Si Mama Rosana ang naging kasama ko sa mga panahon na sobra akong nahihirapan. Sa mga panahon na kailangan ko ng isang ina. Ang swerte ko dahil nagkaroon ako ng 2 mommy. Anak, may tumatawag sa phone mo. Biglang sabi sa akin ni Mommy, kaya bumitiw ako sa kanya. Kumunot ang noo ko dahil si Handron tumatawag. Mabilis kong dinampot ang phone ko para hindi ni Mommy makita ang caller. Hindi ko to sinagot at sa halip ay nagpadala na lang ako ng mensahe sa kanya na busy ako. Handro, let's talk. Basa ko sa reply niya sa akin. Me, I'm busy. Handro, okay. Kumunot ang noo ko sa naging sagot niya sa akin. Bakit parang bigla akong kinakabahan pero kaagad ko naman tong binaliwala. Handro, magkita tayo sa kondo mamayang gabi. May pag-uusapan tayo. Me, hindi ako pwede. Handro, why? Me, hindi ako pwedeng lumabas. I'm really busy right now. Hihintayin kita. Hindi nga ako makakapunta. Maghihintay pa rin ako. Hindi na ako nag-reply pa sa kanya. Natigilan ako dahil nagmamasid pala sa akin si Mommy. Ang buong akala ko kasi lumabas na siya. Aalis ka ba? Tanong niya sa akin. No mom, mabilis na sagot ko sa kanya. Si Handro ba ang ka-text mo? Tanong niya sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Napalunok ako dahil nahulaan niya. Gusto ko magsinungaling pero mas pinili ko nang sabihin sa kanyang totoo. Yes mom. Anak, kung sasaktan mo lang yung tao ay wag mo nang paasahin pa. Mas magiging masaya ka kung hindi ka mananakit ng iba. Paano niyo po nasasabi yan mom? Kapag sila pwede nila akong saktan, kapag ako hindi pwede. Bakit? Hindi ko maintindihan pero bigla ako nainis sa sinabi ni Mommy. Dahil walang magandang na idudulot sa iyong paghihiganti. Hindi ka pa rin ba natuto sa nangyari sa atin noon? Malungkot na tanong niya sa akin. Magkaiba tayo ng pinagdaanan, Mom. Ikaw, buhay ako. Pero ang sitwasyon ko, pati ang anak ko, hindi ko siya nasilayan. Hindi ko alam kung anong gender niya. Umiyak na sabi ko kay Mommy. Pero bakit isasali mo si Handro?
Sa tingin mo ba, gusto niya na mawala ang anak niyo? Biktima lang di siya dito. Bakit rin po ba parang kampi kayo sa kanya? May hinanakit na tanong ko sa kanya. Dahil mahal ka niya at nakikita ko na mahal ka niya. Sagot niya sa akin. Mahal? Kalokohan? Mapait na bulalas ko. Anak, please. Para sa anak mo, huwag mong gawin ang bagay na alam mong pagsisisihan mo sa huli. Huwag kang gumaya sa akin. Huwag mong gawin ang ginawa ko noon. Pinagsisihan ko na dinamay kita. May mga oras at araw na napabayaan kita. Kaya sana hindi maranasan ng anak mong nangyari sa atin noon. Buhay ko po ito. At hayaan niyo na lang ako. Huwag niyo akong itulad sa inyong mahina. Mabilis akong lumabas sa silid ko at patakbo akong sumakay sa kotse ko. Nang makapasok na ako sa loob ng kotse ko'y umiyak ako ng umiyak. Dito ko ibinuhos ang luha ko. Alam ko na naging bastos ako sa mami ko. Pero ano bang magagawa ko? Nangingibabaw ang galit ko sa kanila. Ang galit sa puso ko na nakaukit na. Nangingibabaw ang paghihiganti na matagal kong binuo sa utak ko. Mabilis ako nagmaneho papunta sa isang firing range. Doon ko nilabas ang lahat ng galit ko. Nang maging okay na ako'y umalis na rin ako kaagad. Pumunta ako sa isang coffee shop para magkape. I want to relax my mind. Dahil kapag ganito ako hindi ako makakapag-isip ng maayos. Ophelia? Amir? Lumingon ako sa pinanggalingan ng boses na tumawag sa akin. Ikaw nga, sabi ko na nga ba? Nakangiting sabi niya sa akin. Hi, tipid na bati ko sa kanya. How are you? Ilang taon na rin noong huli nating pagkikita. Okay naman ako, buhay pa rin. Pabirong sagot ko sa kanya pero hindi ako nakangiti. Lalo kang gumanda ngayon ha? Sige, mauna na ako sa'yo. Bumili lang ako ng cakes dito para sa girlfriend ko. Paalam niya sa akin. Sige, tipid na sagot ko sa kanya. Wala akong balak na makipag-usap sa kanya lalo na't kapatid siya ni Handro. Nang maubos ko ng kape ko'y nagmaneho na ako pauwi sa bahay. Pagpasok ko'y si dading unang bumungad sa akin. Nag-away kayo ng mami mo? Tanong niya sa akin. Maliit na misunderstanding lang po dad. Anak, your mom only wants the best for you. Hanggang ngayon, umiiyak pa rin siya. Eto kasing unang beses na sinagot-sagot mo siya ng ganon, kaya nasaktan siya. Malumaning nasabi sa akin ni daddy. May kumirot naman sa puso ko. Because he's right. It is the first time na naging ganon ako sa mommy ko. I like my dad dahil he always stay calm sa kahit na anong sitwasyon. I'm sorry dad. Don't worry, kakausapin ko po siya. Sabi ko sa kanya at umakyat na ako sa taas para puntahan si mommy. I knocked the door twice pero walang sumasagot kaya pumasok na ako sa loob. At nakita ko na natutulog si mommy. Hinaplos kong buhok ni mommy. Ganon din ang pisngi niya. May mga bakas ng natuyong luha sa pisngi niya. I'm sorry ma'am. Mahinang sabi ko't nagsimula na akong humikbi ng mahina. Bago pa siya magising ay lumabas na ako at pumunta sa silid namin ni Cristala. Tulog pa rin ang anak ko ngayon. Kinuha kong laptop ko't inaayos kong lahat ng kailangan ko para bukas. Nakatanggap ako ng email mula sa isang kilala ko. Nakasaad ng maayos ng lahat ng papers na kailangan ko. Kaya napangiti ako. Anak, ikaw na munang bahala sa company. Masama ang pakiramdam ko. Nahawa yata ako sa sakit ng mami mo. Saad ng ama ni Monica. Okay dad, don't worry. Dahil kaya ko na po to. Siguro panahon na rin po para magpahinga kayo sa pagtatrabaho. Matagal ng panahon na rin po kayong nagtatrabaho para sa company natin at para sa pamilya natin. Sagot niya sa kanyang ama. Anak, gusto ko maging honest sa'yo. Nalulugi ng company natin. Isalbo mong kumpanya natin. I failed anak. At sana maayos mo to. Huwag mong hayaan na tuluyang mawala sa atin ang kumpanyang pinaghirapan kong itayo. Bakit hindi niyo po sinabi kaagad, Daddy? Naghihirap na po ba tayo? Kaya ba isa na lang ang katulong na meron tayo? Malungkot na tanong niya sa kanyang ama. Kasalanan ko to anak dahil pabaya ako. Dahil mas inuna kong sugal. Umiiyak na saad ng daddy niya. Kaya natin to daddy. Hihingi ako ng tulong. Gagawin kong lahat para maging maayos at maunlad ulit ang company natin. Ngumiti ang ama ni Monica sa kanya. Hindi siya makapaniwalang naghihirap na sila. Mabilis niyang tinawagan ng secret husband niya. Sa ngayon ay alam niya na itong tanging makakatulong sa kanya. Kung nais siyang gamitin ng lalaki ay gagamitin niya rin ito. Umalis siya at pumunta sa nasabing lugar sa kanya ng lalaki. Pagkarating niya ay kaagad siya nitong inangkin. Hindi niya magawang tumutol sa nais nito. At aaminin niya na nagugustuhan na rin niyang ginagawa sa kanya ng lalaki.
Pero si Cyrus ang nasa isipan niya. Bukas may board meeting kami. Tulungan mo ko makuha ang ibang shares para ako maging major holder ng company namin, sabi ni Monica sa lalaki. Let's see what I can do. Nakangising sabi nito. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. I'm serious. Kahit na hindi halata. Hindi mo kailangan magmadali dahil kailangan nating isa-isahin ng lahat para makuha mong nais mo. We need the perfect plan, sabi ng lalaki at mabilis na hinalikan ang labi ni Monica. Thank you. Malambing na sabi niya sa lalaki. Hindi niya hayaang babagsak siya, lalo na ngayon na kailangan pa niyang kalabanin si Ophelia. May naisip niya siyang magandang plano para tuluyang mapasa kanya ang lalaking mahal niya. Handros POV. Hindi maalis sa labi kong ngiti habang bumabiyahe ako pupunta sa airport. Excited ako makita si Mama Rosana, pero bigla rin na walang maganda kong ngiti nang maalala ko si Soraya. Alam ko na panahon na para makilala niyang pamilya niya dahil karapatan niya yon. Sa loob ng maraming taon ay nilihim ni Mami ang totoo sa kanya, pero ako hindi ko kaya. Sinabi ko sa kapatid kong totoo. Sinabi ko sa kanya na hindi si Mami ang ina niya, na isa siyang fiyero. Mabait na kapatid si Soraya at walang naging problema sa kanya nang sabihin kong totoo. Nilihim namin na alam na niya para na rin sa kanya. Naalala ko pa kung paano nagwala si Mommy nung inuwi ni Daddy si Soraya sa bahay namin. Flashback. Busy ako sa mga assignments ko at mas pinili ko na sa garden namin gumawa. Biglang dumating si Daddy at may karga siyang isang sanggol. Sumilip ako sa may pinto dahil narinig ko sumisigaw si Mommy. Talagang inuwi mo pang anak mo sa kabit mo? Hinayaan kita sa lahat ng gusto mo pero ito, hindi ko nito kayang tanggapin pa. Ilabas mong bata na yan sa pamamahay ko. Sigaw ni Mommy sa Daddy ko. No, dito lang siya at ako mismo magpapalaki sa kanya. At pamamahay ko rin ito. Sigaw rin ni Daddy. Hindi ako papayag. Wala akong pakialam kung papayag ka o hindi. Pamamahay ko ito at may karapatan ng anak ko sa bahay na to. Isa siyang Sandoval at may karapatan siya dito. Wala kang puso. Hindi ka malang talaga naawa sa akin. Sa amin ng mga anak mo. Ang sama mo. Hayop ka. Hindi ko yan aalagaan. Hindi! Sigaw ni Mommy. Hindi kita pipilitin, pero itong tatandaan mo. Wag na wag mong sasaktan ng anak ko. May pagbabanta na sabi ni Daddy at mabilis ito umakyat sa itaas. Naiwan naman si Mommy sa living room na sumisigaw at pinabasag niyang lahat ng mga gamit na mahawakan niya. Ako naman ay mabilis na nagtago para hindi ako makita ni Mommy. Ayoko na sa malapit kapag galit si Mommy dahil minsan ay akong sinasaktan niya, lalo na kapag galit siya kay Daddy. Wala nang bago sa kanilang dalawa dahil ganito sila palagi. Ganito siguro kapag walang pagmamahal. Buong maghapon na hindi ako mapakali dito sa silid ko. Gustong-gusto kong puntahan sa kabilang silid ang baby. Kaya dahan-dahan akong lumabas sa room ko para puntahan ito. Pagpasok ko'y nakaupo si Daddy sa tabi nito. Dad? Tawag ko sa kanya. Tanging sagot niya sa akin. Kapatid ko po ba siya? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Oo, kapatid mo siya. Itong unang beses na mahinahon at nakangiti si Daddy sa akin. Lumapit ako para makita ang mukha ni baby. Napangiti ako dahil ang cute niya. Matagal ko nang gusto magkaroon ng kapatid na babae. Nasaan pong mami niya, Dad? Tanong ko sa Daddy niya. Nasa facility pang mami niya. Ang totoo kasi niyan anak, ninakaw ko siya sa mami niya. Alam kong ilalayo niya sa akin ang anak namin. Saktong pagpunta ko sa kanya, nalaman ko na manganganak na siya. I don't have an idea na buntis pala siya. Sorry anak, pero mahal na mahal kong mami niya. Sagot niya sa akin habang umiiyak. Paano po si mami? Mahal niyo po ba siya? Arranged marriage kami ng mami mo. Matagal ko nang mahal si Candy, pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Mahal kita kahit na hindi ko mahal ang mami mo. At sana mapatawad mo ko anak, kapag lumaki ka na ay sana mapatawad mo ko. Itong unang pagkakataon na nag-usap kami ni Daddy ng ganito. Madalas kasi galit siya at kung minsan ay busy siya sa trabaho niya. Ano pong pangalan ng kapatid ko? Siya si Soraya at sana anak, sana mahalin mo siya at protektahan. Sabi niya sa akin habang nilalaro niyang maliliit na daliri ni Soraya. I promise Dad, aalagaan ko po siya. Thank you son, niyakap ako ni Daddy. Ngayon ko naramdaman ang pagmamahal niya sa akin, ang pagmamahal na matagal ko nang gustong maramdaman mula sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ang dali lang sa akin na tanggapin si Soraya. Sa totoo lang ay wala akong makapana sama ng loob sa Daddy ko. Hindi ako galit sa kanya dahil pareho lang sila ni Mommy. Pareho lang silang may ibang karelasyon.
at nakikita ko na hindi nila mahal ang isa't isa. May lalaki rin sumamit itong driver niya. Wala na akong pakialam dahil ang mahalaga sa akin ay buo ang pamilya namin. Kahit na palaging magulong mahalagay dito pa rin sila umuwi sa bahay. Soraya, I'm Kuya Cyrus. Pangako ko na mamahal na taalagaan kita. Ang cute-cute mo naman po. Masayang kausap ko sa kanya. Hindi ko alam pero sobrang natuwa talaga ako nang umiti ito bigla sa akin. End of flashback. Kaya simula noon hindi na ako umalis sa tabi ni Soraya. Maayos kong ipinaliwanag sa kanyang lahat ng alam ko. Huli ko na nabalitaan na nagpakamatay ang mommy niya. Kaya doon rin nagsimulang mawala sa sarili si Daddy hanggang sa kinulong siya. Marami kaming pinagdaanan na magkapatid ko at sa ko'y sapat ng panahon na nagtago siya. Tanggapin man siya o hindi ng mga fiyero, ang mahalaga ay naipakilala niya sarili niya sa mga ito. Isinantabi ko na muna tungkol sa kapatid ko at sa wakas ay nakarating na ako sa airport. Unang hinanap ng mga mata ko'y si Mama Rosana hanggang sa nakita ko na siya. Mama, nakangiting tawag ko sa kanya. Cyrus, anak! I miss you so much, Mama. I miss you too, anak. Malambing na sagot niya sa akin. Bakit po mag-isa lang kayo? Nasaan si Leonard? Tanong ko sa kanya. Nauna na siya dito, kaya ako lang mag-isa. Sagot niya sa akin. Ganun po ba? Matutuwa si Alex kapag nakita niya kayo. Yaya ko sa kanya. Inalalayan ko siya papunta sa kotse ko at bumiyahin na kami pauwi sa bahay. Ang ganda ng bahay mo, iho. Salamat po, ma. Katas po yan ng ilang taon kong paghihirap. Nakangiting sagot ko sa kanya. I'm so proud of you. Ngumiti na lang ako at pumasok na kami sa loob. Pinatawag ko si Alej sa kasambahay namin. Napatingin ako kay Mama dahil nakatingin siya sa family picture namin. Siyang kinakwento ko sa iyo, ma. Si Ophelia ang babaeng mahal na mahal ko. Katunayan ay bumalik na siya. Pero kailangan ko ulit kunin ang loob niya at hindi ako susuko. Mabubuo ulit kami. Sad ko sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin at hindi nagbigay ng komento. Anak, isang gabi lang ako dito. Doon ako sa bahay ko titira. Sobrang namiss ko rin ang bahay ko. Pwede mo naman akong bisitahin doon kapag hindi ka busy sa trabaho mo. Biglang sabi niya sa akin. Okay, ma. Ayoko siyang pilitin na dumito sa akin dahil alam ko na kailangan niyang bisitahin ang bahay niya. Pinakilala ko siya kay Alej. Napansin ko na namamagang mata na anak ko kaya mas lalo ko tuloy nais na malaman na nangyari kanina. Ang gwapo naman pala talaga nitong apo ko. Manang-mana sa daddy niya. Pabirong sabi ni Mama. Of course, Mama. Natatawang sabi ko. Napapangiti na lang ako dahil magkasundo ang dalawa. Sinamahan ko muna si Mommy sa magiging silid niya. Nang masigurado ka na okay na siya, ay lumabas na ako para puntahan si Alej sa silid niya. Anak, can we talk? Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang nangyari? Bakit niyo tinago nangyari sa kapatid ko? Kalmadong tanong niya sa akin. Alej, kasi ayoko na. Kaya pala galit si Mommy. Kaya pala naging ganun siya. Karapatan ko rin naman na malaman na may kapatid po ako, hindi ba? Alam ko na bata po ako noon. Pero sana sinabi niyo sa akin. Umiyak na sabi niya sa akin. Ramdam kong hinanakit niya. I'm sorry, anak. Nagalit ako sa kanya, Dad. Nagalit ako na hindi ko alam ng pinagdaanan niya. Alam ko na umiyak siya. Alam ko na nahihirapan siya. Pero ako nagalit lang sa kanya. Umiyak na sabi niya sa akin. Ang sama ko, Daddy. Ang sama ko. Don't blame yourself. Akong sisihin mo, anak. Akong may kasalanan. Hindi ko siya naprotektahan. Kaya sana lang huwag ka nang magalit sa mommy mo. Sabi ko sa anak ko. Hindi ko alam, Dad. Hindi ko alam kung makakaya ko pa bang harapin si mommy. Pero believe me, Dad. May nakita akong batang babaeng kasama niya at narinig ko mismo na tinawag niyang mommy si Mommy Ophelia. Sabi niya sa akin. Baka nagkakamali ka lang, anak. Sabi ko sa kanya. May anak na siya, Dad. Inamin niya mismo sa akin. Nagbuntis siya at anak niya to. Ang sabi niya nabuntis siya dahil sa IUI procedure. Sabi pa sa akin ni Alej. Napaisip at naguguluhan ako sa mga sinasabi sa akin ni Alej. Hindi ko alam ang gagawin ko pero sa huli hinayaan ko na muna dahil aalamin kong totoo. Ako na mismong gagawa ng paraan para malaman ko. Buong gabi na naman akong napuyat dahil sa pag-iisip. Hindi ako makatulog dahil binabagabag ako ng mga iniisip ko. Marami akong tanong na gusto kong sagutin ni Ophelia. Kaya nag-text ako sa kanya na magkikita kami. Pero sinabi niya sa akin hindi siya makikipagkita sa akin. Pero umaasa ako. Aasa ako na pupunta siya sa kondo ko.
wala mang kasiguraduhan ay maghihintay pa rin ako sa kanya. Sana'y dumating ka, love, at sana sabihin mo sa akin ang totoo. Kaya kong tanggapin ang lahat sa'yo. Mahal na mahal kita. Kausap ko sa sarili ko habang pauwi na sa kondo ko galing sa company ko. Ano kayang malalaman ni Jandro tungkol sa anak ni Ofelia? Anong mangyayari sakaling magkausap sila ni Ofelia? Anong malalaman ni Ofelia tungkol kay Soraya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.